Matapos ang isang trahedya, isang binatang nagngangalang Dan ang nangako na gagawin niya ang lahat upang ipaghiganti ang kanyang mga kababayang namatay sa isang massacre. Habang siya'y nagsusumikap na makuha ang hustisyang kanyang ninanais, unti-unti niyang natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at isang gabi, sa isang gambling house sa nayon ng Waterloo, nagbunyi ang isang grupo ng mga lalaki dahil sa sunod-sunod na panalo ng kanilang leader. Maya-maya pa, dumating si Dan para tumayarin at pagkatapos ng ilang laro, nainis ang kanyang mga kalaban dahil siya lang ang palaging nananalo at nang malaman nila na pandaraya ang ginagawa ni Dan, ay mabilis itong tumakas. Lumalabas na ang laman ng supot na kanyang tinaya sa lamesa ay mga bato lamang, at habang hinahabol si Dan ay may isa pang sagupaan na nangyari sa pagitan ng isang lalaki at isang armadong grupo. Ang grupong armado ay mula sa kaharian ng Qing at hinahabol nila si Xiao na isang disciple ng Sword Furnace. Nagawa ni Xiao na labanan ang mga humahabol sa kanya at doon niya nilabanan silang lahat ng sabay-sabay. Matagumpay niyang tinalo ang lahat ng kanyang mga kalaban, ngunit may isa pang grupo na dumating para harapin siya at gusto nilang kunin ang espada mula kay Xiao, ngunit tinawanan lang ito ni Xiao at hinamon silang kunin ito kung kaya nila. Matapos niyang sabihin iyon, sabay-sabay na sumugod ang mga kaaway, ngunit nagawa niyang harangin ang kanilang mga sandata hanggang sa ang kahoy na hawak niya ay naging espada. Ginamit niya ito upang atakihin ang mga kaaway, hinarap niya ang natitirang kalaban na isang babae na nagngangalang Ray at di siya makapaniwala na si Ray ay may hawak na Autumn Water Sword, na isa ring espada mula sa Sword Furnace. Gumanti siya laban kay Ray at naglaban ang dalawa hanggang sa nagkaroon si Ray ng pagkakataong atakihin siya gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada, ngunit ayaw niyang basta na lang matalo, kaya ginamit niya ang Death Technique Sword at sa pag-asang mapapatay rin niya si Ray. Pagkatapos ng biglaang pagsabog, lumabas si Dan dahil nagtatago rin siya sa lugar na iyon at natakpan ng mga debris, napansin niya ang dugo sa malayo at nakita rin niyang naputol ang loose sword. Nang pulutin niya ito, nakita niya si Ray na tila mahina at lumalapit sa kanya, kaya tinulungan niya ito at dinala sa kanyang bahay para gamutin ang kanyang mga sugat at nang magkamalay si Ray, tinanong niya ang pangalan niya at agad naman siyang ipinakilala kay Dan. Kinabukasan, pagkagising ni Dan ay tinignan niya ang kalagayan ni Ray at dahil hindi pa rin ito bumubuti, nagpunta siya sa bayan upang bumili ng gamot, subalit nasalubong niya ang lalaking kapustahan niya sa sugal kagabi. Gusto siyang paghigantihan ng lalaki, pero biglang umihi ang isang bata sa lalaki kaya nakatakas si Dan at patuloy siyang tumakbo papunta sa bayan, pero dahil sa malayo ito ay hapon na nang makarating siya doon. Pagkatapos niyang bumili, nakita ng isang lalaki ang loose sword at ito'y ikinagulat niya at sa pagbalik niya, napansin niyang may kaguluhan sa kanilang nayon kaya't mas binilisan niya ang takbo. Lumalabas na ang mga sundalo mula sa kaharian ng Chen ang umaatake at pinapatay ang lahat ng makikita nila sa kanilang daan. Nagsikap si Ray na tumayo at nagulat siya nang lumapit sa kanya ang isang lalaki habang ang kalaban ni Dan ay nagtatago kasama ang isang babae at bata. Natunton din sila ng mga sundalo at sinubukan nilang tumakas. Nagdesisyon ang lalaking si Try na isakripisyo ang kanyang buhay para makatakas ang bata pero nang dumating si Dan ay nakita niya ang batang tumulong sa kanya, kaso bago pa man sila makalapit ay bigla itong tinamaan sa likod. Sa galit niya ay sumugod siya kay Chen pero bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Ray na inatake rin siya at nang umalis ang mga kaaway, naiwan si Chen kasama ang isa niyang kasamahan na naghahanap ng bagong asawa. Nakakita siya ng isang babae na nagtatago sa kanila at samantala, nanaginip si Dan tungkol sa isang puno at bigla niyang naalala si Ray, hindi nila alam na buhay pa pala siya at mabilis siyang tinulungan ng mga tao sa bayan. Dinala siya sa isang bahay kung saan inalagaan siya ng isang lalaking nagngangalang Shanglei, na nakapansin sa kanyang loose sword nang bumili siya ng gamot, nakipag-usap siya sa may-ari ng bahay at sa mga ngalakal ng palengke ng isda na nagngangalang Mao. Pareho nilang kilala si Xiao dahil pareho silang mula sa Sword Furnace. Nagulat si Shanglei nang makita niya ang sugat ni Dan, tila ba hindi layunin ng gumawa nito na patayin siya. Nagdesisyon si Mao na gamutin niya si Dan gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada, kaya umalis na rin si Shanglei para bumalik sa bayan ng Waterloo at doon ay lumapit si Mao kay Dan para simulan ang paggaling niya. Itinutok niya ang kanyang espada sa sugat at ito ay gumaling pagkatapos ng ilang sandali, ngunit dahil dito ay nanghina siya at biglang nawalan ng malay at nang malaman ng prinsipe ng kaharian ng Qing na si Fuso ang tungkol sa nangyari sa nayon ng Waterloo, ay pinagalitan ni Fuso ang prinsipe ng kaharian ng Qing,
ang Divine Minister na kilala bilang General Leon. Ngunit ipinaliwanag ni Leon na walang kaibahan ang ginawa nila sa mga ginagawa nila sa ibang bansa na kanilang sinakop, dagdag pa niya, mas mabilis nilang makukuha ang Great Punisher Sword sa ganitong paraan. Sinabi ni Fuso na naatasan na niya si Rey tungkol sa Great Punisher Sword kaya hindi na kailangang mag-alala ni Leon dito. Ito ang dahilan kung bakit inutusan ni Chin na arestuhin si Rey, at sinulatan ulit ni Leon si Chin na kung mahuli si Rey ay kailangan siyang patayin agad. Samantala, nang pumunta sila sa Shanggi sa Watanluo, nakita nila na inilibing ni Go ang babaeng nakita niya nung nakaraang gabi at di nila alam na ginamit ni Go ang kanyang mutation sword para gawing mga zombie o tinatawag na B-demons, ang ibang mga bangkay na nagdulot ng pag-ambush sa kanila sa lugar. Nung gabi ay nagising si Mao nang may marinig siyang nagbukas ng pinto, nang lapitan niya ito, naramdaman niyang may biglang dumaan sa likod niya at iyon pala si Shanli na gusto siyang patayin. Buti na lang at nagising si Dan at agad siyang pinigilan, pero nakawala si Shanli sa hawak ni Dan kaya tinamaan niya ito ng isang upuan at maya-maya pa, nakita nila ang ibang tao sa likod ng mga pader na gusto ring pumasok sa bahay. Binuhat ni Dan si Mao at mabilis silang lumabas habang papalapit naman ang mga zombie. Naalala niya ang bata sa kanyang nayon kaya sa galit, tinamaan niya ang mga zombie na malapit sa kanila. Humingi ng tawad si Dan sa mga hindi niya nailigtas dahil sa kanyang kahinaan, at niyakap niya si Mao at bigla namang may dumating at inatake ang mga zombie. Ito ay sina Chuan at Hakon na kapwa mga disciple ng Sword Furnace. Nalaman ni Dan mula kay Chuan kung sino ang nasa likod ng pag-atake sa bayan ng Watan noong nakaraang gabi. Gusto ni Chuan na marinig mula kay Dan ang kanyang mga plano dahil alam na niya ang totoo. Hindi inaasahan ni Dan na alam din ni Chuan na tinulungan niya si Rey na nagmula sa kaharian ng Qin, samantala ay ikinulong ni Qin si Rey dahil hindi pa siya sumusunod sa utos ni Liang at sinabi ni Qin kay Rey ang utos ni Liang na patayin siya, pero sinabi niya na hindi niya ito susundin basta pumayag si Rey na maging asawa niya. Matapos umalis si Qin, ginamit ni Rey ang kanyang kapangyarihan para makatakas at nagawa niyang makalabas ng bilangguan at makalusot sa mga nagbabantay na sundalo. Kaso naghihintay na si Qin sa labas at doon ay naglaban ang dalawa hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Rey na gamitin ang kanyang kapangyarihan kay Qin upang makatakas. Kinabukasan ay dumaan si Dan sa isang gambling house at napansin niya ang isang lalaking nagngangalang Tiki, at dahil sa sunod-sunod nito na panalo ay lumapit ang mga gwardya kay Tiki upang ayusin ang sitwasyon, kaso dahil matigas ang ulo ni Tiki ay agad nilang tinawag si Mao. Kasalukuyang nag-uusap sina Mao at ang dalawang disipulo ng Sword Furnace tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi, kasama na ang ginawang aksyon ng kaharian ng Chen para makuha ang Great Punisher Sword. Sigurado si Mao na patungo ang mga kaaway sa Sword Furnace, kaya sinabi ni Chuan na hindi nila hahayaang makuha ng mga ito ang Great Punisher Sword at di nagtagal, may narinig si Mao na may tumatawag sa kanya. Nasa labas na ng gambling house si Tiki at kausap pa rin ang gwardya at pagkarating nila, agad lumapit si Tiki kay Mao nang maamoy niya ito, ito'y ikinainsulto ni Chuan at nagdulot ng pag-aaway sa pagitan nila at ng dalawang babaeng kasama ni Tiki. Napansin ni Ian na hindi totoong tao ang kanilang kalaban at nang atakihin niya ang mga ito, lumabas ang tunay nilang anyo at agad humingi si Tiki ng bayad para sa nangyari sa kanyang mga kasamahan kaso tumanggi si Mao, kaya iminungkahi na lamang ni Tiki na maglaro sila ng isang laro. Nagboluntaryo si Dan na maging kinatawan kay Mao, siya ang unang nagpaputok ng baril at sinundan ni Tiki na nagpakita ng pag-atubili sa paghila ng gatilyo hanggang sa 2 bala na lamang ang natira. Iminungkahi ni Tiki kay Dan na umatras na, ngunit hindi bumigay si Dan at nang malapit na siyang magpaputok, mabilis siyang pinigilan ni Chuan at bigla namang hinawakan ni Dan si Tiki subalit binagsak lang siya nito. Hindi alam ni Tiki na ang intensyon lang ni Dan ay kunin ang mga gamit na ginamit niya sa pandaraya sa mga laro kanina at dahil dito, nahaharap siya ngayon sa malubhang parusa, bigla namang nag-alok si Tiki ng tulong para pigilan ang pagkalat ng mga corpse spots sa kanilang mga katawan, na napansin niya kay Mao kanina. Alam din niya kung saan ito nagmula at sinabi niya na para mapigilan ito, kailangan nilang patayin ang gumawa nito, ang host na kumokontrol sa mga zombie o B-demons. Pinahiram ni Tiki sa kanila ang espesyal na compass na magtuturo sa kasalukuyang lokasyon ng host na si Go, at dahil nakatakas na si Rey at Qin at upang maisahan si Leon ay kumuha ng isa pang babaeng kamukha ni Rey at pinalabas na pinatay ito, at ipinadala ang ebidensya kay Leon. Agad na nagtungo si Dan sa lokasyon ni Go,
at nang malapit na sila ay biglang natakot ang kanilang mga kabayo at dahil dito, nagpasya silang maglakad na lang at hinayaan na tumakas ang mga kabayo mula sa lugar. Pagdating nila sa nayon ng Wotan ay nagulat si Dan sa nakita niya sa nangyari sa nayon, agad silang nagsimulang maghanap sa host hanggang sa nakita nila ang isang zombie at di nagtagal, lumapit sa kanila ang iba pang mga zombie. Maya-maya pa ay biglang sinakal si Dan ng tao na nakalaban niya sa sugal, kinuha ni Dan ang isang kahoy na malapit sa kanya at ginamit ito para mahampas ang zombie. Habang lumalaban sila sa mga kalaban ay bigla silang nakarinig ng nakakakilabot na boses. Lumalabas na nasa likod lang pala ni Dan ito at madali siyang nahawakan ng kaaway. Matapos sabihin ng kaaway na siya ang dahilan ng kamatayan ng mga taga-nayon, biglang nadama ni Dan ang isang malakas na kapangyarihan na kumalat sa kanyang katawan. Dahil dito ay madali lang niyang tinalo si Go at sinundan niya ito ng isa pang atake hanggang sa napilitan si Go na ilabas ang kanyang mutation sword. Mabilis na kumilos si Xuan para tulungan si Dan at doon ay sinalakay nila ang kaaway ng sabay-sabay hanggang sa tumakas ito mula sa kanila. Nagawa ni Dan na pigilan si Go kaya naman nagawang saksakin at patayin agad si Go ni Hako. Dahil sa kamatayan ni Go, nawala rin ang mga corpse spots sa kanilang mga katawan at bago sila umalis mula sa lugar na iyon, nag-alay si Dan ng dasal para sa kanyang mga kababayan. Nalaman nila na si Ray ay nasa hindi kalayuan at pinapanood sila. Naramdaman ni Dan ang presensya ni Ray, ngunit mabilis itong umalis at ilang oras ang lumipas, natanggap ni Leon ang ebidensyang ipinadala ni Chin bilang patunay na napatay niya si Ray. Samantala, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ang grupo ni Dan patungo sa Sword Furnace dahil sigurado si Chuan na naroon na si Chin, tama ang hinala nila dahil kasalukuyang hinahanap ni Chin ang Great Punisher Sword. Napadaan sila sa Sulphur Ground dahil nakalimutan nila ang tamang daan papunta sa Sword Furnace dahil matagal na silang hindi nakakapunta doon, hanggang sa nakarating sila sa isang lungsod para magpahinga at kumain. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang boses ni Tiki kaya't nilapitan nila ito at nakita nilang nagbebenta si Tiki ng pekeng mga espada at sinasabing gawa ito sa Sword Furnace. Idinagdag pa niya na isa sa mga espada na kanyang ibinebenta ay ang sikat na Great Punisher Sword. Hindi na nakayanan ni Xuan ang mga kasinungalingan ni Tiki kaya't pinutol niya ang pekeng espada na ipinakita nito, nahiya si Tiki at nagpas siyang umalis na lamang at hiningi niya pabalik ang compass na ipinagamit niya sa kanila, ngunit sinabi ni Hako na nahulog ito sa Sulphur Ground. Kinuha ni Tiki ang perang dala niya at mabilis na tumakas kasama ang kanyang grupo at nang mahuli nila si Tiki, papasok na ito sa isang inn para maglibang at dahil wala silang pera, hindi sila pinayagang pumasok sa inn. Nakakita si Dan ng poster na naghahanap ng trabaho para sa mga kababaihan, bigla siyang nakaisip ng plano at nagpanggap siyang babae at isinama niya si Chuan. Pumunta sila sa kwarto kung saan naka-check-in si Tiki subalit agad silang nakilala nito kaya't mabilis itong tumakas. Samantala, habang naghihintay sina Mau at Hako, lumapit sa kanila ang aso na pinakain ni Mau kanina na dala ang kanilang wallet at ng hapon. Naabutan ni Chuan si Tiki at ilang sandali lang ay dumating din si Dan at agad na inatake si Tiki. Dahil dito, nabitiwan niya ang pampasabog na hawak niya, kaya mabilis na dinala ni Chuan si Dan at tumalon sila mula sa tore at dahil wala nang makukuhang anuman kay Tiki, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Sword Furnace. Tinawag ni Fuso si Leon matapos malaman ang nangyari kay Ray at gusto niyang kunin ang Tiger Talisman mula kay Leon, pero ayaw itong ibigay dahil gusto niyang makuha ang Great Punisher Sword. Alam ni Fuso na balak gamitin ni Leon ang Great Punisher Sword sa kaharian ng Wotan, upang sirain ang sword aura na inilagay ng hari bilang hadlang sa buong kaharian upang pigilan ang baha, ngunit hindi pa rin ibinigay ni Leon ang Tiger Talisman, at lumalabas na may mga sundalo na siyang nakaabang upang pigilan si Fuso na makalabas doon. Ayon sa alamat, ang Great Punisher Sword ay hindi pa nagising dahil hindi pa nito natatagpuan ang karapat-dapat na may-ari. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa Furnace Sword. Hindi nagtagal, lumitaw rin ang mga sundalo ng kaharian ng Chen at mabilis silang pinalibutan at dahil sa matinding galit, binigyan ni Chuan si Dan ng espada upang makapaghiganti sa kanyang mga kababayan. Nakipaglaban sila sa mga sundalo. Pero dahil marami ang mga ito ay naisip ni Chuan na gamitin ang Molten Dragon sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pagwasak sa Jade Gear, dahil dito, nahulog ang ilan sa Molten Dragon at iba naman ay nilamon ng pumutok ito.
Agad silang nagtungo sa harapan ng sword furnace kung saan lumantad sa kanila si Chin, hindi nag-atubiling sumugod si Dan sa kaaway habang sina Chuan at ang iba ay inatake ng mga disciple ni Chin, nakayanan ng ibang sundalo na pigilan ang atake ni Dan mula kay Chin. Nang makatakas siya sa kanila, sinubukan niyang atakihin ulit si Chen ngunit nabigo pa rin, tiningnan ni Chin ang sugat sa kanyang dibdib at hindi niya inaasahan na hindi siya napatay ni Ray, sinubukan niyang sakalin si Dan upang ihagis siya sa furnace, ngunit hindi ito nangyari dahil biglang dumating si Ray upang iligtas siya. Dito nalaman ni Chin na sinadya pala na hindi patayin ni Ray si Dan noong gabing iyon at sa galit, sinipa ni Chin si Dan pero nakakapit ito sa kadena at matapos makita ang kalagayan ng kanyang kasama, sinabi ni Dan kay Chuan na ihahagis niya ang sarili sa furnace at kung magising niya ang Great Punisher Sword, gusto niyang ipaghiganti siya. Nang tumalon siya sa furnace, malakas na tumawa si Chin dahil kampante siyang imposibleng magising ni Dan ang Great Punisher Sword, pero nagkamali siya, dahil si Dan lamang ang makakahawak at ang napiling may-ari ng Great Punisher Sword. Kaya't ilang segundo lang, nagulat silang lahat nang bumalik siya at buhay pa at hinugot din ni Dan ang Great Punisher Sword mula sa furnace habang patuloy na nakikipaglaban si Mao, at sinubukan ng kanyang kalaban na patayin siya. Si Mao ay nag-transform sa itim na usok upang iwasan ang atake ng kanyang kaaway, pero dahil sa kanyang karamdaman ay muling nahuli siya ng kalaban at nang makita niya ang Black Butterfly, nagpasya siyang gamitin ang kanyang nakakakilabot na kapangyarihan. Inatake niya ang kanyang kalaban at dahil hindi ito umiwas, tanging mga damit na lamang ang naiwan nito at pagkatapos, nailigtas ni Hako si Xuan mula sa pagkakagapos ng atakihin sila ng kaaway at pareho silang nahulog sa web. Ipinadala ng kaaway ang kanyang mga disciple upang atakihin sila, ginamit ni Xuan ang sirang espada ni Shi at itinarak ito sa pader na naglabas ng kuryente at nagdulot ng pagbagsak ng pader sa kalaban. Nang kinuha na ni Dan ang Great Punisher Sword, unti-unting nawala ang molten sa buong sword furnace nang ito'y higupin ng espada at di pa rin makapaniwala si Chin na nagising ni Dan ang makapangyarihang espada na ito. Agad na inatake ni Dan si Chin at nagawa na sugatan niya ito at sinubukan ni Shin na humingi ng tulong kay Ray para makuha ang Great Punisher Sword, ngunit sinabi ni Ray na sinusunod lamang niya ang utos ng prinsipe, at ang utos ng prinsipe sa kanya ay pigilan si Leon o ang Divine Minister sa pagkuha ng espada. Sa galit, gumanti si Shin kay Dan hanggang sa nagawa niyang tanggalin ang espada mula kay Dan at nagkaroon ng pagkakataon na mapabagsak siya, kaso lang inatake siya ni Ray at nasaksak sa tagiliran. Basta na lamang hinugot ni Shin ang espada at nang makita niyang bumangon si Dan, ibinuhos niya ang kanyang galit dito at di siya tumigil sa pag-atake kay Dan gamit ang kanyang espada. Habang si Dan ay nagtatanggol lamang sa mga atake ni Chin, nagawa siyang patumbahin ito pero muli siyang nailigtas ni Ray at sinubukan ni Chin na abutin ang kamay ni Ray, pero mas pinili nitong mahulog kasama si Dan. Nakaligtas sila sa pagbagsak at nagtago sa isang kuweba. Gumamit si Ray ng sobrang lakas ng kanyang espada na nakaapekto na sa kanyang katawan, at kailangan niya ng tulong. Niyakap siya ni Dan at hanggang sa bumalik sa normal ang temperatura ng kanyang katawan, makalipas ang ilang oras ay biglang nagkamalay si Ray habang nakahiga pa rin si Dan sa ibabaw niya na nakatulog din. Kinabukasan ay lumipat sila sa isang abandonadong bahay malapit sa hangganan ng kaharian ng Qing at kaharian ng Waten. Habang hinihintay nilang maluto ang kanilang hapunan ay pinag-usapan nila kung bakit walang nakatira sa bahay na kanilang nilipatan. Hinala ni Ray na ang dating nanirahan doon ay ayaw maipit sa gitna ng tunggalian ng dalawang kaharian, at isa sa mga dahilan ng tunggaliang ito ay dahil sa Great Punisher Sword. Nabanggit ni Dan na parang nagamit na niya ang espada na ito dati, kaya tinanong niya si Ray kung nakaramdam siya ng pareho tungkol sa Autumn Water Sword, ngunit lumalabas na siya lang ang nakaramdam nito. Tinanong ni Dan si Ray kung natatakot ba siyang mamatay, sinagot niya na natatakot pa rin siya dahil sa simula pa lang ng kanyang buhay at gagawin niya ang lahat upang mabuhay. Nang itanong niya ito kay Ray, ang sagot naman ni Ray ay kabaligtaran. Nang gabi, bago sila matulog ay ipinakita ni Dan kay Ray ang noodles na nakuha niya at sinabi na sigurado siyang magkakaroon sila ng masarap na almusal kinabukasan. Ilang oras ang lumipas ay nagising si Dan dahil sa usok. Nang tumayo siya, nakita niya si Ray sa kusina at lumapit siya at nalaman na sinubukan ni Ray na lutuin ang noodles kaso lang nasunog ito, at upang hindi si Ray malungkot ay pinilit niyang kainin ito at alam ni Ray na nagkukunwari lamang siya na nagustuhan ang pagkain at habang pinagmamasdan ni Ray ang buwan, naramdaman niyang may papalapit sa kanila.
Nang lumapit siya sa daan, nakita niya ang isang lalaking tumatakbo ngunit bigla itong inatake mula sa likuran ng mga tauhan ni Leon. Ginawa ito dahil natuklasan ng lalaki ang lihim na plano ni Leon na atakihin ang kaharian ng Watan. Nang marinig ito ni Ray ay aksidenteng natapakan niya ang isang sanga na nagpahayag ng kanilang presensya at sa sitwasyong ito, napilitan sina Dan at Ray na lumaban at nagawang sirain ni Dan ang kanilang mga espada at madali silang tinalo. Agad nilang nilapitan ang lalaki, pero matapos niyang ituro ang isang bagay at banggitin ang lungsod ng dala na kabisera ng kaharian ng Watan, ay agad naman siyang namatay. Nagpunta sila sa lokasyon kung saan itinuro ng lalaki at nakita nila ang hukbo ng kaharian ng Qin na naghahanda para atakihin ang lungsod ng Dalan, samantala nahaharap din si Leon kay Qin na nagmamakaawa na huwag siyang patayin sa kanyang kabiguan sa misyong ibinigay sa kanya. Binigyan siya ni Qin ng isa pang pagkakataon na isagawa ang isa pang misyon na dapat niyang makumpleto at ilang oras ang lumipas, inilagay din niya ang kanyang hukbo sa posisyon para sa atake, habang ang mga ministro sa kaharian ng Watan ay nag-aalala dahil hindi nila kaharap ang kanilang hari. Hindi nila alam na ang kanilang kasalukuyang hari ay isa lamang alagad ng tunay na hari. Naalala ni Princess Bai ang insidente 3 taon na ang nakakaraan, na ang kanilang hari ay nag-transform sa isang sword aura upang pigilan ang baha at protektahan ang buong kaharian ng Watan. Ilang sandali lang, biglang lumitaw ang hari upang bigyan ng lakas ng loob si Princess Bai na harapin ang mga hamon na kinakaharap ng kanilang kaharian. Dumating ang grupo ni Qin upang tulungan ang kaharian ng Watan na labanan ang hukbo ng kaharian ng Chen. Dahil hindi magampanan ng Puppet King ang kanyang tungkulin, si Princess Bai ang naging commander ng kaharian at ayaw ni Xuan na danasin ng kaharian ng Watan ang kapalaran ng Shao Furnace of Swords sa kamay ng kaharian ng Chen, kaya nagpa siya silang tulungan ang kaharian ng Watan. Sinalubong ni Dan at Ray ang hukbo ng kaharian ng Chen na may dalang ulat at matagumpay nila itong nakuha mula sa mga kaaway. Dahil sa dami ng kaaway, nagpa siya silang tumakas patungong Dalan City. Upang hindi sila habulin ng kaaway, dumaan sila sa ilog at ilang sandali matapos ipadala ni Princess Bai ang mga mensahero ng kaaway, nakatawid sina Ray at Dan sa kabilang panig ng ilog. Masaya sina Mao at ang iba pa nang makita si Dan at agad nilang nilapitan sila. Pero nang makita nila na si Ray ay mula sa kaharian ng Chen ay doon agad silang naalarma at di pa nila mapapatawad ang ginawa ng mga kasamahan ni Ray, pero sinubukan ni Dan na pigilan sila at sinabing hindi ito ang tamang panahon para mag-away, at mayroon din silang sasabihin sa hari ng kaharian ng Watan. Biglang lumapit si Princess Bai at sinabing siya ang itinalaga ng hari na pansamantalang mamumuno sa kaharian. Agad na ibinigay ni Denny ang kanilang nasamsam mula sa hukbo ng Chen at nang buksan ito ni Princess Bai, nagulat siya na makitang ito ay ang forbidden technique na abi, na ginamit sa Changping na pumatay ng 10,000 tao. May kutob si Denny na ito ang susunod na hakbang ng kaharian ng Chen matapos mabigo na makuha ang Great Punisher Sword na gagamitin sana upang sirain ang Sword Aura. Tinanong niya si Princess B kung kayang pigilan ng Sword Aura ang teknik na ito, pero hindi rin sigurado ang prinsesa. Kaya't nakiusap siya kay Xuan na tulungan muna ang kaharian ng Watan at pag-usapan ang problema nila kay Ray sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Ray na ang kanyang tanging misyon ay pigilan si Leon. Alam niya na hindi papayagan ni Prince Fuso si Leon na gumamit ng forbidden technique para sakupin ang ibang lupain. Nagtaka si Xuan sa posibleng estratehiya ni Leon sa pag-atake at sa timing ng pag-activate ng abi. Dito sinabi ni Dan na obserbahan niya ang lupain ng kaharian ng Watan at nakita niya ang isang lugar kung saan makikita ang buong lungsod mula sa malayo. Nagkaroon ng hinala si Dan na baka nagpapanggap lamang ang kaaway na lusubin nila ang lungsod para ibaba ang depensa nito at magdulot ng kaguluhan. Nang marinig ito ni Princess Bai, nagpa siya siyang dagdagan ang seguridad sa mga pintuan ng lungsod at kinabukasan, habang sila'y nag-uusap. Narinig nila ang simula ng pagsalakay ng hukbo ng kaharian ng Chen. Inutos ni Dan sa iba na tulungan si Princess Bai na protektahan ang ibang pintuan ng lungsod, at hiniling niya kay Ray na bantayan si Leon at pigilan ito sa pag-activate ng abi at samantala, siya kasama ang ilang miyembro ng Cloudwater Palace, ay pupunta sa lugar na nabanggit niya noong nakaraang araw upang isakatuparan ang isang angkop na plano batay sa kasalukuyang sitwasyon ng Dalan City. Bago umalis si Xuan at ang iba, ibinigay niya kay Princess Bai ang isang supot na bubuksan lamang kung aktibo na ng tuluyan ang abi at nasira na ang Sword Aura. Hindi nagtagal, pumasok ang hukbo ng kaharian ng Qing sa lungsod. Sa kabutihang palad,
mabilis na nagtago ang mga mamamayan ng lungsod habang pinigilan ng mga sundalo ang hukbo ng Chen. Dumating din ang grupo ni Chen upang tumulong at nang dumating ang ibang kaaway, ginamit ni Princess Bai ang kapangyarihan ng kanyang espada upang mapabagsak sila. Samantala habang papunta si Dan sa gubat, sila'y naambush ng mga kaaway at nagulat si Dan nang makita niya si Chen bilang leader ng mga umaatake sa kanila. Nakipaglaban sila hanggang sila na lamang ni Chen ang natira. Patuloy silang nagpalitan ng atake hanggang sa nagawang masugat ni Dan si Chen. Iyon ang sandaling ginamit ni Chen ang kanyang dugo upang lalo pang palakasin ang kapangyarihan ng kanyang espada. Si Chen ay paulit-ulit na umatake kay Dan hanggang sa bitawan ni Dan ang kanyang espada, na nagbigay ng pagkakataon kay Chen na saksakin siya at nang malapit na siyang patayin ni Chen, umiwas si Dan at ginamit ang wooden statue na kinuha niya mula sa bayan ng Wanten at sinaksak ito sa leeg ni Chen. Dahil dito ay tuluyan niyang natalo si Chen at nagawang ipaghiganti ang kanyang mga kababayan at samantala, nagtungo si Rey sa base camp ng kaharian ng Qing, at matapos niyang mapagtagumpayan na alisin ang mga gwardya ay agad siyang sumugod sa loob. Ngunit pagpasok niya, wala na doon si Leon at nakita niya ang mapa at natuklasan ang kasalukuyang kinaroroonan ni Leon. Lumalabas na nasa pinakamataas na gusali ng Cloudwater Palace si Leon, at pinatay niya ang lahat ng mga disciple ni Princess Bai. Agad na nagtungo si Rey sa kinaroroonan ni Leon pero nagsimula na itong magsagawa ng abi. Napansin naman ni Dan at maging ng mga mamamayan ng Dalan City ang nangyayari at sa kaharian ng Qing, si Prince Fusel ay binabantayan pa rin ng mga sundalong iniwan ni Leon at hindi pa rin siya nakakalabas ng kanyang silid. Kaso nagulat siya nang may biglang umatake sa mga gwardya at nakita niya na ang prinsesa ang may utos nito. Nang ma-activate ang abi ay nagdulot ito ng pagkataranta sa mga mamamayan ng Dalan City. Bigla namang nagsalita si Princess Bai at pinigilan muna ang mga gustong lumikas sa kaharian. Lumalabas na nababasa niya ang laman ng supot na ibinigay ni Xuan at ito ay nagsasaad na kung ma-activate ang abi, kailangan nilang lahat na umalis mula sa Dalan City. Kaya tinutusan niya ang mga sundalo na buksan ang mga pintuan at gabayan ang mga mamamayan papunta sa Dongshan. Nag-aalala si Mao kay Dan pero ipinakita ni Princess Bai ang sulat ni Denny na nagsasabing hindi dapat sila mag-alala tungkol sa kanya at kay Rey. Nalaman ni Rey na ikinulong si Prince Fusel dahil sa di umano'y pagtataksil sa hari ng Qing matapos niyang tumanggi na atakihin ang kaharian ng Waten. Balak din ni Leyang napatayin siya dahil hindi siya sumunod sa utos ng kaharian ng Qing. Pero sinabi ni Rey na sa kanilang dalawa, si Leon ang tunay na lumabag sa mga patakaran ng kaharian ng Qing. Sinabi niya rin na hindi niya hahayaang maulit ang nangyari sa Gun City. Iyon ang sandaling nagumpisa silang maglaban at nagawang saksakin ni Leon si Rey sa kamay at nang malapit na niyang tapusin ang buhay ni Rey, biglang dumating si Dan upang pigilan siya at naglaban sina Dan at Leon at doon nalaman ni Leon na tinalo ni Dan si Chen. Tumulong din si Rey kay Dan pero nahihirapan pa rin silang labanan si Leon at pagkatapos ng ilang sandali, tinamaan ng abi ang sword aura na nagdulot ng pagkasira nito, at agad na nilamon ng baha ang buong Dalan City. Ang Great Punisher Sword ay biglang nagliwanag at naramdaman ni Dan ang malakas na aura na taglay nito, dahil dito ay agad niyang inatake si Leon at gumanti si Leon kay Dan pero mabilis na kumilos si Rey upang harangin ito. Tinulak ni Leon si Rey na nagdulot ng kanyang pagkahulog, pero nakayanan ni Dan na hawakan siya at ang abi ay nagsimulang humigop ng mga bagay at lalong lumakas, na maging sila ay unti-unting nasisipsip na rin. Upang iligtas si Dan ay nagpasya si Rey na bitawan ang kanyang paghawak, na nagdulot ng kanyang pagkahigop sa abi at samantalang si Princess Bai ay nasa tuktok ng bundok at pinapanood ang buong kaharian na nilalamon ng baha, habang si Mao at ang iba ay nag-aalala sa kalagayan ni Dan. Makalipas ang ilang sandali, habang papalapit si Dan sa abi ay bigla siyang nagising sa kanyang ibang persona at dahil dito, hindi na gumana sa kanya ang makapangyarihang puwersa na nagmumula sa abi. Agad niyang inatake si Leon na hindi makapaniwala sa lakas na taglay ni Dan. Nakaramdam si Leon ng takot dahil parang nakakaharap siya ng ibang persona na mas malakas kumpara sa Dan na nakalaban niya kanina. Nagliyab ang Great Punisher Sword, kaya naisip ni Leon na marahil ay naabot na ni Dan ang siyam na kaharian ng longevity. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa biglang naalala ni Leon ang isang tao mula kay Dan na nagdulot ng pagkalito sa kanyang isip kung sino ba talaga si Dan. Nang magkaroon ng bitak ang espada ni Leon ay naapektuhan din nito ang abi, pati na rin ang mga sugat na tinamo niya.
Nang tuluyang mabali ang espada ni Leon ay nagkaroon si Dan ng pagkakataon na talunin siya at sa puntong iyon, naalala ni Dan ang isang taong nagngangalang Jin nang bumagsak si Leon at nawalan din ng malay si Dan matapos niyang ma-defuse ang Obi, na unti-unti ring nawala. Inisip nila na maaaring nagtagumpay si Dan sa misyon, dumating si Prince Fusel kasama ang staff ng Reyna na si Lei upang ibalik si Leon sa kaharian ng Qing at hinanap din ng grupo ni Shen si Dan at matapos ang ilang sandali, natagpuan nila siya. Dinala nila siya sa bahay ni Mao at makalipas ang ilang oras, nang magmulat siya ng mata ay nawalan siya ulit ng malay at nang gumaling ang sugat ni Leon, pumunta siya kay Prince Fusel upang humingi ng tawad, pero hindi niya inaasahang nakabalik na sa palasyo ang Reyna. Ayon sa Reyna, inaasahan niyang gagabayan ni Leon ang prinsipe ngunit gumawa na ito ng sarili niyang desisyon sa pagsakop, ipinahayag ni Leon na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kaharian ng Qing. Nais din malaman ng Reyna kung sino ang tumalo kay Leon at naalala ni Lei si Dan at ang kanyang ibang persona na si Jin, na naginip si Dan tungkol kay Jin, pati na rin ang mga araw na kasama niya si Rei at ang grupo ni Chan, at nang makita niya ang isang babaeng tumatawa ay saka siya muling nagising. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.